Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Physical Education, Quarter 2, Weeks 1 hanggang 2. Paglalarawan ng kilos sa isang lokasyon. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang mailalarawan mo, maisasagawa at mapahahalagahan ang mga galaw sa isang lokasyon, direksyon, antas at landas. Simulan natin ito sa isang kwentong pinamagatang Ang Masunuring Bata. Isang araw, inutusan si Andre ng kanyang nanay na bumili ng asukal sa tindahan. Magiliw niyang sinunod ang kanyang nanay. Palukso-lukso siyang nagtungo sa tindahan. Tumakbo siya ng mabilis. Paulit-ulit niyang ginawa ang palukso-lukso sa mababa, katamtaman at mataas na antas hanggang sa marating niya ang tindahan. Sa kanyang pag-uwi, siya ay nagmamadali kung kaya't tumakbo siyang dala-dala ang asukal na kanyang binili. Pinanatili niyang malaki ang kanyang pag-eskape at tumakbo ng mabilis na kanyang makakaya. Pagdating niya sa kanilang tahanan, lumundag siya sa paligid patungo sa pintuan at nagpadulas patungo sa kusina kung saan naroon ang kanyang nanay. Masayang-masaya ang kanyang nanay at ipinagmalaki siya nito sa kanyang pagiging masunurin. Nagustuhan niyo ba ang kwento mga bata? Mapapansin mo na si Andre ay nagsagawa ng mga kilos. Ano-anong kilos ang ginawa ni Andre sa pagpunta niya sa tindahan? Ang maaaring sagot ay palukso-lukso at siya ay tumakbo. Ano-anong kilos ang ginawa niya sa kanilang bahay? Ang mga kilos na kanyang ginawa sa kanilang bahay ay lumundag at nagpadulas. Ang paggalaw at paglipat ng posisyon o lokasyon ay tinatawag na kilos. Narito ang mga halimbawa ng kilos. Una ay pagtakbo o running. Pagtakbo, running. Ito ay paghakbang ng unahang paa at kagyat na pagpalit dito ng hulyang paa sa lugar na pinag-alisan. Laging ang unahang paa ang unang ihahakbang. Ang ikalawang kilos naman, pagkandirit o hopping. Pagkandirit o hopping, ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsadsad sa lapag ng isang paa at paghila sa paa ng may panimbang ang katawan. Sunod naman, pag-eskape o galloping. Pag-eskape o galloping, ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng tuhod at ang katawan ay nakahilig ng pasulong. Nakataas ang paa sa likuran habang humahakbang pasulong na pag-igkas na pag-angat ng katawan. Sunod naman ay pagtalon o jumping. Pagtalon, jump. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng mga tuhod at siko at pag-imbay ng bisig patungo sa likuran at lumundag ng pasulog at bumababa sa lupa ng sabay ang dalawang paa.
Ang panghuli naman, pagpapadulas o sliding. Pagpapadulas, sliding. Ito ay isinasagawa na ang bigat ng katawan ay nasa unahang paa. Samantalang ang isang paa ay nakaunat ng bahagya sa likuran upang maging handa sa pagsisimula ng kilos pasulong. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sa gabay ng iyong mga kasama sa bahay ay isagawa ang sumusunod na kilos. Una, pagtakbo, running. Pagkandirit, hopping. Pag-iskape, galloping. Pagtalon, jump. Pagpapadulas, sliding. Ito ay iyong gagawin. Pagkatapos mong gawin ang mga kilos, narito ang rubrics sa pagsasagawa. 5 puntos kung naisagawa lahat. 4 na puntos kung 4 lamang ang naisagawa. 3 puntos kung 3 lamang ang naisagawa. 2 puntos kung 2 lamang ang naisagawa. At 1 puntos kung 1 lamang ang naisagawa. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Pagmasdan at hanapin ang lokasyong tinutukoy. Basahin ang paglalarawan sa ibaba. Sagutin ang mga tanong sa susunod na pahina. Isulat ito sa iyong kwaderno. Narito ang kwentong pinamagatang Sa Kalye Sarado. Ito ang kalye sarado na may tuwid na daan. Sa tuwid na daan na ito ay sarado sa dulo. May makikita kang half basketball court. Sa half basketball court, may mga naglalaro. Sila ay tumatalon, tumatakbo ng pakaliwa at pakanan. May mga batang naglalaro ng pagkandirit, pagpapadulas at tumatakbo ng mabilis. Sa kanang bahagi ng tuwid na daan ay may naglalakad ng mabilis. Sa kaliwang bahagi ay may nagpapadulas na mga bata. Sa gitnang bahagi ay naglalaro ng patintero. Mabilis silang tumatakbo upang makalusot sa kalaban. Maraming tao na nagsasagawa ng iba't ibang galaw ang makikita sa kalye sarado. Ngayon naman, sagutin ang tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang unang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay ang mga batang naglalaro at ang mga tao. Sa ikalawang tanong, ano-ano ang mga direksyon na tinukoy? Ang mga direksyon na tinukoy ay pakaliwa at pakanan. Sa ikatlong tanong, anong lokasyon ang tinutukoy sa kwento? Ang lokasyon na tinukoy sa kwento ay ang gitnang bahagi, kanang bahagi at kaliwang bahagi ng kalye sarado. Sa ikaapat na tanong, kung ikaw ay nasa saradong kalye, magsasagawa ka rin ba ng mga kilos na nabanggit? Bakit? Ang maaaring sagot, opo, isasagawa ko rin ang mga kilos na nabanggit dahil na rin sa lokasyon nito na saradong kalye, ligtas na makakapaglaro ang mga batang katulad ko. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Ilarawan ang isinasaad sa mga sitwasyon sa ibaba. Isulat ang mga salitang ginamit sa paglalarawan ng galaw sa isang lokasyon, direksyon, antas at landas. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, tumakbo ng mabilis pakanan si Mario
upang hindi siya mahuli sa klase. Ang tamang sagot ay mabilis at pakanan. Sa ikalawang bilang, ang kapatid ko ay mahilig magkandirit sa harapan ng aming bahay. Ang tamang sagot, harapan. Sa ikatlong bilang, pagtalon ng mataas ang kanyang ginawa sa palikong daan. Ang tamang sagot, mataas at paliko. Sa ikaapat na bilang, pag-iskape ng buong lakas ang kanyang ginawa sa bahaging kanan ng kalsada. Ang tamang sagot, buong lakas at kanan. Sa ikalimang bilang, tuwing umuulan, pagpapadulas ng bahagya ang kanyang ginagawa sa may tagiliran ng bahay upang makasahod ng tubig. Ang tamang sagot ay bahagya at tagiliran. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Sagutan ang puzzle. Hanapin at isulat sa kwaderno ang mga salitang naglalarawan ng galaw sa iba't ibang lokasyon, direksyon, antas at landas. Narito ang puzzle. At ang tamang sagot, pagtakbo, pagpapadulas, pagtalon, pag-iskape, at pagkandirit. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Gumuhit ng isang galaw sa isang lokasyon. Gawin ito sa kwaderno. Halimbawa, tumatalon sa harapan ng bahay. Narito naman ang halimbawang sagot. Tumatakbo sa harapan ng parke. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Sagutin ang hinihingi sa sitwasyon sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, ipinaaabot ng nanay mo ang damit na sinampay. Anong galaw ang isa sa gawa mo? Ang maaaring sagot, ang galaw po na aking isasagawa ay pagtalon para maiabot ko po kay nanay ang sinampay. Sa ikalawang bilang, magsisimula na ang paborito mong palabas sa telebisyon. Wala ka pa sa bahay dahil bumili ka sa tindahan. Ano ang gagawin mo? Ang maaaring sagot, tatakbo po ako ng mabilis pauwi ng bahay para maabutan ko ang aking paboritong palabas. At sa ikatlong bilang, madulas ang daanan na daraanan mo. Ano ang gagawin mo? Ang maaaring sagot, maglalakad po ako ng dahan-dahan para hindi madulas. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Gumupit o gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng paggalaw sa isang lokasyon. Ilarawan ang galaw o kilos na ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang halimbawang sagot. Ang aking iginuhit ay pagtakbo.
Ito ay paghakbang ng unahang paa at kagyat na pagpalit dito ng huliang paa sa lugar na pinag-alisan. Para sa ating paglalapat, punan ang mga patlang ng mga angkop na salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Ang mga pagpipiliang sagot: paglakad, kilos, lugar, at pagpapadulas. Narito naman ang talata na ating bubuuin. Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Basahin natin ito ng buo. May mga galaw o kilos tayong ginagawa sa iba't ibang lugar, direksyon, antas at landas. Ang ilan sa mga galaw o kilos ay ang pagtakbo, paglakad, pagkandirit, pag-eskape at pagpapadulas. Hanggang sa muli mga bata!